Hi guys, this is babaeng fashionista of Taiwan before. Ngayon, babaeng turista na ng Pilipinas. So, ayan. I have my Pikachu beside me kasi gusto daw niya magsalita. I don't know kung anong gustong sabihin ni Pikachu. What do you want to say? No, he just want to hear beside me. Kasi, she want to explain something dun sa mga nagtatanong about sa translator. Ano nga ba ang ibig sabihin ng translator dito sa Pilipinas, guys? Here, watch my video para po malaman ninyo kung ano nga ba ang translator sa Pilipinas. Okay? Yung sa mga galing ng ibang bansa, galing sa Taiwan, like me, kagaya me. Nag-work po kasi ako sa Taiwan before ng 12 years. Oh my gosh, ang habang panahon din, no? Ang habang panahon din yung tinagal ko sa Taiwan. So, ayun, napasyalan ko na lahat. I think almost of the places in Taiwan ay napasyalan ko na. So, ayan. Ano nga ba yung sinasabi nilang, ano guys, translator dito sa Pilipinas? Kasi, pumatok po kasi sa Pilipinas yung trabahong translator. So, yung mga galing sa ibang bansa, not only in Taiwan, yung galing din ng mga, kasi parang sa, ibang bansa, meron din po yung salitang Mandarin. So, parang magkaano lang din kasi yung sa Mandarin ng Hong Kong at Hong Kong, Macau, meron din po kasing ganun na marunong din po silang mag-Mandarin. Kaya yung ibang kagaya ko na nag-ibang bansa, natuto ng konting Mandarin. Hindi naman po ako fluent sa pagmamandarin, pero nakuha ako as translator. So, ayun, yung mga word na ni hao, mani, chinalia, yung mga ganun guys, madali lang po yun matutunan. Pero yung mga ibang word na mahihirap, yung mga malalalim na, hindi na natin maintindihan kasi we go there para magtrabaho. Hindi naman po tayo pumunta sa Taiwan or sa ibang bansa para matuto sa kanilang mga lengguwahe. Pero kailangan po kasi nating matuto sa kanilang mga lengguwahe kasi nga, di ba guys, kailangan natin silang makausap, kailangan din po nating mapag-aralan kung ano yung kanilang mga sinasabi. Kasi minsan pag hindi natin sila maintindihan, hindi din nila tayo maintindihan, so ang hirap makisama sa ating mga amo. So ayun, natuto naman tayo sa pagsasalita ng Mandarin. So ayun, nung natapos na yung umuwi na ako ng Pilipinas. Ayun, hindi ko po yun inaasahan guys. That was 2017, I think so. Nag-start na po yung dito sa atin, dito sa Pilipinas, yung mga trabaho na translator. So yun, hindi naman po ako naging translator na nagtuturo, nagsusulat sa blackboard or whatsoever. Anong say mo, Pikachu? Magsalita ka naman. So yun, hindi naman po ako nagturo ng ganon kasi yung sa sinasabi nilang translator is yung ikaw lang yung parang magmamanage, ganon. Ikaw lang yung kasama ng mga turista, ganon. Tapos, ayun, kung may mga bagay silang gustong bilhin, may mga bagay silang gustong gawin, or itanong, ganon, ikaw ang magsasalita para sa kanya, ikaw ang kanilang boses, ganon. So, ayun guys, pagdating po ng Pilipinas, nagkataon naman na yung kaibigan ko is nag-hire sila ng translator. So, ayun, nagpa-interview ako dun sa Double Dragon. Akala nyo ba? Ang dami ko ding hirap bago ako nakapasok sa ganitong trabaho. So, ayun guys, medyo okay naman po yung natin. So, okay naman po yung natin. Kaya, ayun guys, natanggap tayo bilang isang translator. So, yun, nagtrabaho tayo hanggang sa ngayon.